Pag sumasakit ang tiyan natin, minsan hindi natin alam ano ang dahilan. Pwedeng heartburn yan, pwedeng acidic, parang nangangasim. Pero minsan feeling natin parang indigestion, parang impatcho. Tapos minsan sasabayan pa ng bloating, makabag. So halos magkakapareho to, mahirap ma-distinguish kung nangangasim ba, may impatcho ba, kabag ba, or yung isang sakit na tinatawag na irritable bowel syndrome. Yung halo-halo yung mga sintomas, talagang sumasakit, lalo na pag na-stress ka. Anyway, magbibigay tayo ng tips na pwede matulungan lahat ng itong sakit. Anong causes ba nito? Ano ba yung mga bagay na hindi maganda sa tiyan in general? Okay? In general, mabilis ka kumain. Pag mabilis ang kain mo, syempre may impatcho, kakabagin ka, mabilis eh. Overeating, sobra dami kinakain. Okay? Mabilis, marami, alak din, excessive alcohol, syempre masakit din sa tiyan yan. Kape, nasa sa inyo. Yung iba matibay ang tiyan, kaya ang kape. Soft drinks, kape, carbonated drinks kasi nga, pag soft drinks, diba, nagbo-burp ka. So, depende naman sa inyo. Pero yung iba, pag sa soft drinks, kape, sigarilyo, mas nagkaka-heartburn, mas nagkakakabag. Ito, pag yung pagkain nyo matataba, sobra mantika. Diba, minsan meron tayo kinakain na sobrang oily, na pagkakain mo dito sa restaurant, diba, kumain ka ng whatever, pork chop o bulalo, mararamdaman mo sa labi mo, pagkakain mo, parang may mantika ka pa. So, pag very oily siya, masakit din sa tiyan. Okay? May nervyos, may stress, may kaaway, salita ng salita. Okay? Salita ng, hindi yung ordinary kwentuhan, yung nagsasalita ka na nai-stress ka, pwede ka kabagin. Buntis. Siyempre, buntis, naiipit ang tiyan. Laging nakaupo, laging nakahiga, at meron mga gamot nagkakos din yan. Okay? Ano ba nakakasakit ng tiyan? Yung mga pain reliever, mga aspirin, pwede yan makahapdi ng tiyan. Yung mga potassium supplement, marami yan, depende. Kaya kahit antibiotic, mag-antibiotic, kumain ng antibiotic, magtatain na ako eh. Mahapdi sa tiyan din yung antibiotic. So, anong gagawin natin? Hot water lang ang pinakasimple, pinakamura. Gusto mo sa labat, gusto mo tsaa, pwede, pero hot water lang. Yung pinakamainit na kaya mo, pwede na yan sa kabag, impatcho, kahit sa heartburn, may tulong na. Cold or hot, mas maganda yung warm water. Okay? Depende. Kung mainit ang panahon, okay lang cold. Pero depende sa inyo. Usually, mas hot o hot bag pa nga eh. Nilalagyan ng mainit ang tiyan. Lalo na sa gabi, pag sumasakit ang tiyan mo sa gabi, maganda kinukumutan yung tiyan eh. Parang mas nakaipit ang tiyan. Pagdating sa citrus fruits, usually, mas hirap ang tiyan. Okay? Maasim kasi, pineapple juice, pineapple, orange, lemon, di ba? Okay yan, healthy yan lahat. Pero may time na pag uunahin mo to, walang laman ang tiyan mo, tapos kakain ka ng pinya, ilang piraso, baka sumakit din yung tiyan nyo. Kasi acidic na siya eh. Pero kung after meals, kumain ka muna, tsaka ka kumain ng mga citrus fruits, pwede naman. So, ito yung mga iiwasan. Yan, depende nga sa inyo. Yung mga medyo maasim-asim, baka dapat after meals. Yung mga chips sa akin, dito po pwede. Yung mga masarap siya kung walang sakit ang tiyan mo. Pero kung mga nacho, taco, medyo like yung mga Mexican food, mahilig ako sa pero pag Mexican food, yung mga burrito, mga taco, masarap siya. May mga salsa, kaya lang, kulo agad ang tiyan ko. Spicy eh. Marami siyang spices eh. Chocolate, healthy and dark chocolate, no? Pero pag chocolate, subukan nyo. Pero feeling ko, nakaka-GERD din siya sa akin, nakaka-acidic siya. Chocolate, alak, soft drinks, acidic, yan o. Prito, okay, fried chicken, pwede naman pag may kanin, basta prito. Fried rice, mamantika, sinangag, depende. Okay, spicy foods, o mahapdi din na spicy foods, nasa sa inyo.
kung sanay kayo. Gatas, depende kung meron kang lactose intolerance. Ako, meron ako lactose intolerance. Pag uminom ako ng gatas, nagtatay ako. Pero may tao naman, walang lactose intolerance. Kung depende po sa inyo. Tulad na sinabi ko, hot water, maganda. Hot water, chamomile tea, pamparelax, chamomile tea. Kahit anong brand, okay yan. Hot pack, pwede yan. Mainit na sabaw. Okay, actually yung noodles pwede rin naman eh. Medyo malabnaw lang, mainit na noodle, kahit instant noodle, 'di ba? Medyo kakalma rin siya eh. Basta mainit-init lang, kalmado. Okay? Wag lang masyado maalat, wag mo nalagay lahat ng seasoning. Hindi ko sinasabi healthy ang noodles, maalat ng noodles, pero kung pampakalma lang ng tiyan, baka pwede rin. Luya, saging pwede rin. Yan, wag lang masyadong hilaw. Yan. Salad, depende. Konting gulay, lalo na kung medyo, hindi matigas na gulay. Manok, depende. Isda, pwede. Oatmeal, depende po sa inyo. So, yung iba naman kasi, ang problema, like ako, minsan may heartburn ako. Minsan may GERD ako. Pero, madalas, bloated ako. Pag irritable bowel syndrome, bloated, malaki lagi yung tiyan. Parang, parang bondat ka. Tsaka problema ko ito, pag nag-irritable bowel, bloated ang tiyan ko, sumasakit din likod ko. Sumasakit din dito tagiliran ko. Kasi sa dami ng hangin sa tiyan, natutulak yung muscle natin eh. Natutulak yung muscle sa likod. Naiipit yung mga nerve, minsan kaya sasakit yan eh. Kasi nga pag bloated. Pero pag nakadumi ka, nakautot ka ng marami, maliit ang tiyan mo, mas maganda. Kaya nga sa heartburn, bloating, indigestion, mas maganda payat. Kasi kung mataba na tayo, malaki na bilbil, tapos may kabag pa, lalong sisikip ang tiyan. Pag upo, masikip, mahirap na. So, yan po. Pag bloated, soft drinks, iiwasan, tubig, maganda. Exercise para gumalaw-galaw ang tiyan. Dahan-dahan ang kain. Yung straw, actually sabi nila sa straw, lalo ka makahigop ng hangin eh. Tapos pag may GERD, syempre, huwag hihiga agad. Usually, intay mo na ng ilang minutes. Natural remedy sa mga buntis. Sa buntis, ganun rin naman. Mas maliit lang ang kain, lakad-lakad, iwas din sa spicy foods, maluwag na baro. Dapat maluwag. Wag magpalit kayo ng underwear o pantalon na masikip. Gawin yung mas maluwag. Kasi pag naipit, mas mahirap pakiramdam. Sigarilyo, dapat tama lang dimbang. Maluwag ang baro. Iwas muna dito sa mga fast foods. During pregnancy, sa mga buntis, ganun din. Pero basically, stress din eh. Kung masyado kang stress, mahirap din. At syempre, paglalakad. Maganda yung maglalakad tayo. Usually, pag naglalakad tayo, mas natutunawan. Pag natunawan na maganda. Tsaka maganda, hindi tayo nagtitibi. Mas maganda nga, regular, araw-araw dumudumi, o isang araw, 2 times dumudumi, mas maganda yan. Mas nalalabas yung dumi mo. Tsaka meron pa ako technique eh. Another technique ko sa bloating, minsan, kung talagang bloated ako, ay lumabas yung hangin, di ba? Mas maganda, naka-side view. Hihiga ako. Nakahiga, mga 15 minutes. Minsan higa. Minsan side view. Minsan iipitin mo ang tiyan mo. Yan, parang iipitin mo. Ipitin mo pa side. Ipitin mo dito. Minsan inaalug-alugan tiyan. Pag nag-side ka, nag-ipit ka, nagkanan ka, yung hangin mo sa tiyan, gagalaw-galaw eh. Pag gumalaw yung hangin, may chance pupunta siya sa large intestine at mauutot ka. Mamaya, magugulat ka, every 5 minutes, utot ka na ng utot. 5 minutes, utot ng utot. So, pag nalabas mo lahat ng hangin, liliit ang tiyan, mababawasan ng kabag, mas maganda na pakiramdam mo. Ayan o. Less flatulence. Ayan o. Para malabas mo yung dumi mo. Kasi connected din yan eh. Yung kabag, peptic ulcer at ibang sakit. Yan. Pag mag-gas din yung kinakain mo, depende, baka may gulay ka kinakain very gassy
o salita ka na salita very gassy. Kasi nga, pag itong mga sintomas nyo, lampas na 2 months, 3 months, ako several years na connected talaga to. Pag mas stress kayo, mas masakit ang tiyan. Pag walang stress, walang sakit ang tiyan. Baka irritable bowel syndrome na yan. Pero ito pa rin naman, wala talagang tableta o gamot na, merong mga gamot, pero punta kayo sa gastroenterologist nyo kung gusto nyo. Pero sa akin, di na ako umiinom ng gamot para dito sa mga kabag at iba. Usually, basta wala kayong bad symptoms, walang dugo sa dumi, hindi sumusuka ng dumi, hindi namamayat ng basta-basta, okay lang po. Sana makatulong tong tips natin para malunasan ang sakit nyo sa tiyan.